Meron kasi interview itong Secretary General ng Humpung na Pagbabago na parang out of nowhere na tanong sa kanya, no, na kung sino ba yung napipisil niyo o gusto mo na maging katandem ni Sara sa 2028 election. So, syempre, in-expect naman natin, di ba, baka si Cheese o si Aimee. Ako talaga nagulat talaga yung taong bayan nung sinagot, si Marcoleta yung sinagot. Nako. So, teka muna. Paano si Aimee? Di ba naghahangad yun? Yung tanong dyan. Maraming tinamaan dito kasi maraming nang nagsakripisyo dito eh. Unang-una si Aimee. Pangalawa si Cheese. Si Cheese, di ba? Talagang kinuyog siya ng mga abogado ng Integrated Bar of the Philippines. Doon sa Port Wheat. Tapos gano'n, itsapwera lang. Pero ang pinakamalupit dito, si Aimee kasi pamilya niya yung sinakripisyo niya dito. Correct. Ay nang mabigat yan. Paano ngayon niya? Siguro nakita nila, wala palang silbi itong mahabang baba na ito eh. Di ba? Kaya yung tanong dito, ano ba, naging pabor ba kay Aimee yung ginawa niya o napasama siya dito? Napasama, nagalit ang mga loyalista. Nagalit ang mayoryang mga Ilocano. Pero bakit napapalakpakan yung mga tao nung nagsalita siya nun? Hindi naman mga Ilocano yun eh. Hindi lahat na nagpapalakpakan. Ang tingin ko ay nasa harap lang yun eh. Nasa harap yung nagpapalakpakan. Yung nila. Kasi yung karamihan yung sobrang dami nun eh. Nabatrip pa nga daw yung iba dun eh. Nung nagsalita si Aimee Marcos eh. Pero kawawa dyan si Aimee, no? May nagsalita nga dyan na isang political analyst. Ang kumbaga, epic fail yung ginawa ni Aimee Marcos kasi siya yung sira dyan. Unang-una, hinira niya yung pamilya niya. Ibig sabihin, yung mga loyalista galit sa kanya. Ang akin naman dyan, mga brother, eto na yung katapusan ng kanyang political career. Wala na siyang karera. After neto, o baka nakalimutan niya, pang 12 na lang, kung baga sa grado. Sabit na, muntik pa nga. Di ba? Pasang-awa. Correct. Talo nga siya sa Davao City. Di ba? Hindi nga siya pumasok doon sa Davao City. Ngayon, ang mangyayari dyan, trinidor niya yung kanyang pamilya. Mga loyalista galit. Of course, yung mga dilaw, hindi rin boboto sa kanya. Hindi boboto sa kanya yung mga loyalista. Ngayon, yung sa part ng mga DDS, isipin nila. Ano din sa kanya? Trinidor ngayong pamilya. Possible din, traidor yun, yung mga Duterte. Huwag tayong boboto dyan. Sa madaling sabi, manganganib yung political career ni Aimee Marcos. Yun na nga yung sinasabi ko, tapos na ang karera niya sa politika. At saka yung nakakainis dito, no? Huwag natin kakalimutan na binastos-bastos din ni Sara Duterte yung gabi mismo ni Apo Lakay. Na yung libingan ng tatay mo, hukayin ko yan, itatapon sa Philippine Sea. Bakit hindi siya nagsalita, no? Kung ikaw ay tunay na anak ni Apo Lakay, kasi batang loyalista ako kay Apo Lakay. Kung ikaw ay tunay na anak ni Apo Lakay, dapat nung time pa lang na yun, kung papaano nag-response si Sandro Marcos, dapat ganun ka rin. Lalong-lalo na, siya yung panganay. Di ba? Siya yung panganay. Sabi niya, nagmamalasakit lang daw siya sa kanyang pamilya at sa ating niya. Yung packaging niya, ganun nagmamalasakit ako, pero yung dating, hindi. Nakalimutan kasi niya yung kulturang Pilipino. Lalo na ang kultura ng mga Ilocano. Lalo na sa amin. Nagalit yung mga Ilocano. Ano ba yung sa Ilocano? Sabi sa amin, tokin ni Nayo, oray, man, an nga rumorte problema ti pamilya tayo. Ibig sabihin nun. Naintindihan mo? Umuol na ako eh. Nabasa ko, nagtanong ako niyan sa Facebook eh. Di ko maintindihan. Oo na lang din ako ng oo eh. Kahit anong mangyari, sa kultura namin, ang problemang pamilya, hindi dapat lumalabas yan sa kahit kanino. Ang ginawa ni Aimee, sa libu-libong tao na wala namang kinalaman sa kung ano ang yung pinaglalaban niya na wala namang nilalabas na ebidensya. Walang facts. Kundi puro laway-laway. Kaya nga sabi ko, itong mga gustong mang-agaw ng kapangyarihan ni Apo, gusto, laway lang ang puhunan eh. Walang ebidensya eh. Pero ano bang motivation ni Aimee? Ba't niya ginawa yun? Ano ba, politika lang talaga? At tingin ko sobrang... O may kasamang inggit ba yan na dapat ako yung presidente? Tingin ko may kasamang inggit at saka may kasamang ambisyon. Ako sa akin may kasamang inggit, galit, ngit-ngit. Yun. Kasi ito simula pa lang talaga nung nanalo si PBBM, di ba? Hindi lang natin nahalata na tumitira na talaga si Aimee simula pa lang. Kakapanalo pa lang. Naalala ko yung pelikula ni Darren Yap.
Made in Malacanang. Made in Malacanang. Yung dalawang pelikula na yun. Yung pinalabas doon na parang ang week ni PBBM, diba? Naiyak. Tapos siya yung super ate na super strong. Diba? Parang doon pa lang syempre tayo medyo masaya pa tayo kasi yung unit team. Kakatapos pero lang panalo ka kakapanalo lang eh. Nag-sink in sa atin na. Ngayon parang may mali. Mat parang ang ano doon ni PBBM, parang ang week doon ni PBBM. Pinapagalitan ni Apple na Pero kung totoosin, kung ngayon na nag-sink in sa atin yung story na yon. Si PBBM pala yung mas strong at the time. Correct. Kasi wala ang atin niya, pero nandun siya sa tabi ng tatay niya. At pinaglalaban niya yung kanyang pamilya. Yung sakripisyo mo yung sarili mong buhay para sa ama mo, ibang klase na yon. Correct. Yung saludo ko doon kakaiba na. Talagang pinaka highest to the highest na. Correct. Tsaka nga pala yung hindi ko pala makalimutan dito. 'Di ba dinamay ni Amy Marcos si Sandro? Na pati daw si Sandro gumagamit din. So sumagot si Sandro Marcos, sabi ni Sandro Marcos, hindi ganyan ang gawain ng magkapatid. Parang ganoon sa bandang babae. Sabi naman ni Amy Marcos, gusto mo DNA tayo eh. Ang layo ng sagot no. Parang DDS talaga eh. Yung banga nasanay na sa alam mo balahura no. Alam mo manang wag kang sumasama sa mukhang gasolito kapag nakasuot ng kulay blue. Kasi mukhang nalalason yung isip mo. 'Di ba? Sino yun? Gasolito kulay blue. 'Di ba? Di mo kilala yun. Di mo kilala. Tingin ka na sa comment section, baka alam nila at kilala nila. Yung punggok ba yun? Yung punggok? Yan. Walahura talaga yun. Kaya, ngayon, eto, ang nangyari. Yung kultura ng Pilipino kasi, sinaalang-alang ni Amy. Pati yung mga dilawan, pinklawan, hindi sumang-ayon. Correct. Yun nga ang ano dun eh. Ang nangyari, imbis na makakuha ng simpatya ang Amy at ang mga DDS baliktad ang nangyari. Ang mga Duterte na baliktad yung nangyari. Napunta kay PBBM. Ang simpatya napunta kay Pangulo at naawa nagbigay. Parang kawawa, no? Oo. Parang kawawa si Kinawawa. Ano sabi ni Ping Lacson? Ako, hindi ako kapatid pero naaawa ako kay Pangulo. Kita mo? Ang daming mga tao na visit kay Amy sa social media, pinaglalabas nila yung damdamin nila sa mga comment section, sa mga post nila, sa mga My Day nila. Hindi ko talaga makuha. Kunwari inisip ko kasi ako may pamangkin ako eh. Masasabi ko pa pamangkin ko adik. parang hindi ko ata kaya gawin. At saka ang sobrang weak ng paratang niya na lulong ang kanyang kapatid. Correct. Kung lulong yung kapatid niya, dapat hindi niya pinabayaan, natatakbo yan sa politika. Hindi niya nakakatawa dito. Nagpangalan siya ng mga kajamin daw ni Presidente. Kasama si Lagdameo, kasama yung mga ibang mga mayayaman eh. So dito lang napatunayan talaga na palpak yung war on drugs ni Digong. Kung totoo yun doon pa lang sasabihin na natin palpak pala yun. Bakit itong mga to hindi nyo man lang naisama sa drug list? So ibig sabihin bobo talaga yung drug war ni Digong. Napakatanga naman pala ni Digong. Pero ito kapag ka may addict kang miyembro ng pamilya, saan ka nakakita ng addict na ang galing makipag-usap sa international? Saan ka nakakita ng addict na ang galing mag-deliver ng speech? Saan ka nakakita ng addict na napakasipag, laging nasa field? 'Di ba? Walang addict na ganun. Kayo ba? Kayo mga nanonood ngayon, kayo kung may pamilya kayong mga addict, ganun ba ang makikita nyo? Hindi. Madalas ang reaksyon nyo yan, wag kang magaslot diyan kasi delikado ka. Pandidirihan ka. Correct. Binenta mo na naman yung electric pan natin, Para mayroong kang pinambili mo na naman ng pambatak mo. Ganun. Sa madaling sabi, walang kapayapaan ang isang tahanan na mayroong miyembro ng tahanan na adik. Kasi pinangingilagan. Ito hindi. Siya pa nga ang nagtulay para magkaroon ng tandem yung dalawa. Sila ni VP Sara. Kung totoo yun, nalulong si PBBM, mas lumala. Sabi niya, mas lumala eh. Ibig sabihin, kung sabog siya nung una, mas sabog siya nung naging sila daw ni FL Liza. Ibig sabihin, that time pa lang, sasabihin na niya na, wag kang tatakbo. Hindi po pwedeng maging katandem to ni VP Sara kasi delikado.
Siya pa nga ang nagtuloy. May picture pa nga niyan. 3 sila nag-uusap eh. Sinagot ni First Lady. Ano ba sabi? Sumagot ba? Sumagot! Ano ba sabi? Oo, sabi niya, iginagalang ko dahil ika'y kapatid ng aking asawa, husband. Ay. At ni anak ni Mami Imelda. Oh, pero yung mga statement mo, Eka, ay fake news. Oh, nakakadiri. Tulad, peke, tulad ng mukha mong retokada. Ganun yung ba? Diba? Baka fake news. Hindi, pinost yan pinost yan ni F. Eliza. Pinagtawanan niya na, kumbaga, ito yung ng Pilipino, yung mga Pinoy sa fake news. Fake news daw yun. Pero sinakyan niya yung kung sino man ang nagpakalat nung kasi kalat na kalat yun eh. Kinalat niya rin eh. Kinalat niya rin eh. Pinagtawanan niya yung yung ewan ko sino. Ang ganda din kasi ng linyada nung pagkakasabi. Ang witty ng dating eh. Pero mas witty nung shiner niya eh. Tapos meron ng caption na gano'n. Hindi raw botox yun. Fillers daw yun. Sinabi ko nga eh. Kaya maumbok yung mukha. Oo, fillers kasi yun fillers yung daw yun, no? Yung hindi, fillers tsaka thread. Yung thread kasi, sana may doktora tayong kasama ngayon. Oo nga eh. Yung thread, parang yun, maninipis na parang may mga ipin. Isisiksik sa mukha mo, hihilain para mabatak ng ganyan. Kung mapapansin mo yung mga politiko, kahit lalaki, wala na reaksyon yung mukha. Tingnan mo, yung mga pagmumukha nila, yung mata na lang at bibig yung gumagalaw. Yun, ibig sabihin nakaganon. Yung lapat na ganon. Si Kiss ata, gano'n din ata si Kiss, no? Hindi, baka tanong natin kay Senator Tulfo, baka ganun yung ginagawa niya. Kay Senator GB, baka lang. Kasi yung mga mukha nila, lapat na ganun eh. Diba? Hindi naman na makukuha sa facial yun eh. Sa tingin mo, yung mukha ni Amy, makukuha pa sa facial? Yung bang nilinisin lang yung mukha niya. Diba? Sa mukha niya na yung sa si Jigsaw, yung manika ng Jigsaw. Sabi nga nila sa pambaba sa kanya yan, sige. Panay-panay mo yung pagpapatabas ng baba mo. Sabi, tumutubo yata yung baba no? Kasi, lagi naman mahaba yung baba Di ba? O parang Pinocchio. Si Pinocchio, yung ilong humahaba. Kailangan pa ba ng DNA test? Hindi kaya si Manang Aimee? Kapag nagsisinungaling, umahaba rin yung baba. Di ba dapat ilong? Lang ako, Di ba dapat ilong? Bakit mahaba? Kasi nung bata ko, paborito ko yung Pinocchio. Pag nagsisinungaling, umahabang ganun. Si Manang Aimee, pag nagsisinungaling, humahaba kaya yung baba? Nasa radyo ata tayo. Ay, gusto. Pero yun na nga po. Kumbaga yung ginawa ni Amy Marcos, foul talaga yun. Bukod sa walang ebidensya, parang hangin lang siya Parang hindi talaga makatotohanan Pero nakakatawa Ang labo talaga Pero nakakatawa dyan, ginawa niya na ngayon. Pero parang hindi pa siya yung napipili na maging vice-presidente. Yun na nga, kasi si Marcoleta yung nagiging usap-usapan na gagawing vice-presidente. Kasi kung si Amy, dahil naramdaman na nila yung galit ng taong bayan sa ginawa niya, malabo na nga manalo. Siyempre kung magtatakbo ka, yun namang may laban-laban. So paano na si Amy Marcos niyan, boss? Di wala na, naging basurahan na lang. Di ba tapon na siya? Wrong move no? Oo. Mali talaga. Maling-mali. Akala niya siguro, marami pang bilang ng mga DDS. Yung gusto kasing palabasin ni Amy, na ako yung ate, pag may maling presidente, gusto pakita sa taong bayan na kinokorek ko siya. Ayun ang gusto niyang palabasin. Na to the point na hindi siya pinapansin ng presidente hanggang nauwi siya sa ganyan ng Walang reaction si PBBM. Wala. Lahat naman Very professional. Yun talaga. Doon ako believe kay PBBM. Kahit nung minumura-mura siya ni PRRD, never siyang nagbigay ng mabibigat na reaction na banat din. Very professional Walang pinatulan kahit isa. Hindi talaga pinatulan So yun ang kinagandahan talaga kay PBBM, hindi siya pala patuloy. Pero teka muna. Sino? Digong. Pero ano yun Parang lang ni presidente, baka nga naman sa fentanyl na tinitake niya kaya ganun siya mag-isip. Pasimple lang. Pasimple lang. Pero ano pa rin mababaw pa rin na banat, hindi talaga siya yung tipong. Ang tanong ko, si Pangulo minsan iba yung isip Hindi nga siya bumabawi ng salitaan. Pero sa kilos, Hindi siya nakikipagbardagulan. Pero may resulta Sa kilos siya bumabawi. Magtataka ka na lang, tignan mo. Bumanat si Digong na weak leader si Pangulo. Bangag si Pangulo. Ang tanong, tama, nasan si Digong? Kayo na, sumagot. Katandem niya sino? Si Kibuloy.
Dalawa sila sa SMNI na nagtatapunan ng salita. Nag-aayunan, syempre, di ba? Nasa silang dalawa. Sumama pa itong yung na-stroke. Si Roque. Oo, si Roque. Tignan mo ngayon, nasaan si Roque? Sino susunod? Pauwi na yan si Roque. Diba to? Sino susunod? Sino gusto? Yung nagtatago. Si Bato. Si Bato, nagtatago na si Bato pala. Si Bato. Eto. Di ba yan nagpa-PDEA leaks investigation? Ano ang kanyang ebidensya? Sorry ka mo. Sorry. Ano ang ilang hearing kasi yun? 6, 7? Sorry. Ano ebidensya? Butas ng puncher? At pinipilit niya. Asan ka na ngayon? Sino pa? Sino susunod? Eto kayo magtataka. Wala kayo napapansin? Si Bongo tahimik lang. Oo nga, parang walang gaanong si Bongo ngayon. Parang hindi nakikiayon sa grupo ni Duterte. Oo nga, wala siyang Hindi nyo napapansin? Kasi hindi kayo nagmamasid Tingin ko doon trapo trapo move di ba? Trapo move. Meron nga ako nabalitaan. Na-master niya yung pagiging trapo talaga ni Bongo. Minsan may nabalitaan nga ako sa kampo ng DDS. Si Bongo daw, parang nabanggit na habang buhay ba akong magiging alalay lang? Ibig sabihin, may pangarap din. Di ba? Ngayon, naging senador na nga Number 1 pa. Malay nyo, magpresidente yan. Yan. Diba? Kaya, sigurado ako, pag nagpresidente yan, ikaw ang unang susuporta. Anino? Kay Bongo. Ay, malabo. Kala ko. Malabo, linisin niya muna yung mga dumi niya. Tulad ng CLTG. Yung mga ganyan. Baka mamaya kasi baka mali rin tayo. Oo. Minsan naiisip ko, Bongo, baka hindi ka lang napapansin ng mga DDS. Tanong ko lang, nakikipagtulungan ka ba kay Pangulong Bongbong? Uy! Ano yan Maintriga yung mga isipin nyo maigi. Kasi, napansin posible na may ganon. Maaari, may posibilidad. Palihim lang palihim lang. Kasi sa ngayon di ba nabanggit na nga yung sa LTG dawit rin sa mga Diskaya. Pero yung investigation hindi pa punta doon Lumilihis. Di ba? Tapos di ba nung nagbanggit nga si di ba? Bakit hindi yung si LTG? Bakit hindi nabibitbit? Ngayon mo lang naisip. Kaya nga ang tanong ko, Senator, nakikipagtulungan ka ba kay Pangulong Bongbong? Meron pa yan. Kasi kung tutuusin, dapat sila ang nakakalagkad dyan Meron pa yan yung interview ni ni Ombudsman Trimulya. Pinangalanan niya na lahat Mark Villar, Kis Escudero, Joel Villanueva. Lahat na pinangalanan niya Di Bongo din niya rin pinangalanan Yan nga! Napanood mo ba yung interview na yun? Nako, mga DDS! May babanatan kayo ngayong gabi. Pero tandaan nyo may mga kaibigan din tayo mga badikit kay Bongo. Marami. Kaya minsan nag-info din sa... Marami. Kaya, para bang may something talaga. Baka nakakalimutan nyo rin na nagbanta si Senator Trillanes na sa February yung warrant naman ni Bongo ang darating. Pwedeng bargaining. Ang tanong, pwedeng bargain yan. Sino ang magsasalba? Kasi ganito Kasi, oh my goodness. Hindi. Kasi, tingnan ninyo nangyayari, Si Bato kasi, pumapalag. Di ba may arrest warrant, di ba? Pumapalag So ngayon, ang gusto ni Bato, gusto niyang dito siya arrested sa Pilipinas. Sino kakausapin niya dito? Sino yung magiging tulay niya, di ba? Pero si Bongo, ngayon tatay-tahimik, parang sa tingin ko parang gumagawa ng tulay, para pag dumating yung warrant, pwedeng dito na lang ako. Pwedeng ganun Kasi ngayon kasi si Bato nagtatago Oo nga. Wala siyang tumutulay. Ilang linggo na. Walang tumutulay sa kanya Ilang linggo na. 2 na. Wala nga siya nung daw yung cellphone. Tapos may bahay daw. Grabe, May silang. Akala ko ganun katapang si Senator Bato, pero... Make my day, sabi nga niya Make my day nga Senator Trillanes, Mr. Trillanes. Sige! Mga ganun pa siya nun Ulihin mo ako dito. Ngayon, nakita nyo na mga DDS, eto lang Yung bang hinahangaan nyo na sabi nyo matapang, sabi nyo may paninindigan,
bakit nagtatago? Wala pang arrest warrant. Wala pa nga. Electronic pa lang, third party pa lang yung sinasabi. Diba? Bakit takot na takot? Di, takot yon kasi baka biglain kagaya ng nangyari kay PRRD. Ito kasi yan, bro Kung alam mong wala ka talagang kasalanan, harap ka. harap ka. Pero yung tanong ko dito, yung kay Ombudsman Rimulyan, ba't niya sinabi? Hindi ko talaga, hindi naman sa binabatikos ko, pero nagtatanong ako, bakit niya kinanta? Ba't niya kinanta? Pabor na nga sa kanya yun Kaya nga Kung bakit niya ginawa ni, ni Boying in the first place, kasi yung arrest warrant ni Bato, hindi na hawak ng Ombudsman yun DOJ na yun tsaka DFA, DILG na may hawak niyan baka nasa dulo ang twist. So ano ba? Gusto lang ba palabasin ni Ombudsman Rimulyan na wala, duwag naman yan. Gusto lang niya mapakita sa mga tao. Parang gusto niyang makitang takot na takot si Senator Bato no? Takot na takot no? Kasi dapat sinekreto na lang yun surprise na lang, di ba? Nahuli, walang kaalam-alam na may arrest warrant. Hindi na pinauwi ng Davao Di ba? Naresto na kaagad. Si Bato ngayon nakapagtagumpay. Ang problema dito, baka kasi may exit plan na si Bato. Sana wag naman mangyari yan kasi na magaya kay Cassandra Leong. Baka pagtawanan. Oo nga, nawawala din yun Nawawala rin. Nahihirapan daw maghanap talaga sa babaeng yun. Non-bailable case yun, paano nakatakas yun? Kaya nga Hindi, nakasuhan ba siya? May kaso ngayon na lang kasi wala pa daw kaso nung nakalaya siya. Nung nakalaya, wala pa kaso. Nakatakas talaga yun. Kaya nakapag-bail. Parang luging-lugi si Alice Gudo na. Ngayon, puntahan natin. 'Di ba? Kung ikaw ay alam mo na wala kang kasalanan, haharapin mo 'yan para malinis yung pangalan mo. Pero makukulong ka kasi sa daig. Sa daig ka makukulong. Uy, maganda na yung kulungan sa daig. Gawin natin na magandang halimbawa si Laila de Lima. Pinanindigan niya, pinaglaban niya kasi alam niya na mali yung pinaparatang sa kanya. Anong ginawa niya? 7 taon halos. Nasa loob, pinaglaban niya. Di ba? Actually, mas maganda yung kulungan sa daig kumpara dito. So, ibig ba sabihin, mas lalaki pa si de Lima kaysa kay Bato? Sayang ang laki ng katawan mo, Senator Bato. Di ba? Mga DDS Eto, real talk. Sayang talaga yung laki ng katawan ni Bato kung magtatago. Ginawa nila kay Laila de Lima di sana ganun din sana yung gawin ninyo kung totoo na wala kayong kasalanan. Correct. Pero kung naging okay sana yung strategy ni Bato, pwede siyang makipag-usap sa gobyerno ni PBBM na baka pwede ba dito na lang ako kasi may kaso naman ako. May sasabihin ako sa inyo. Hindi nyo alam to. Alam mo ba na si Bato at saka si Presidente magkaibigan? Ang pinagtataka ni Presidente, bakit gumawa ka ng investigasyon na ganyan na alam mo naman na mahina yan? Yun, nagkatampuhan. Ilang hearing yun? 7? 7 hearing yun? 7 o 6? Tapos alam mo yung nakakatawa doon sa hearing ni Bato, lahat ng pinangalanan ni Morales tinawag. Patawag yan. Tapos lahat ng pinatawag, hindi naman totoo sinasabi niyan. Ang daming inabala. Lahat ng pinatawag ni Morales, sinabi na hindi totoo sinasabi niyan. Dapat nung isa, dalawa pa lang dapat. Pero tigil niya na yan. Lahat naman sinabi mo, palpak Pinagdiinan pa no? Ng mga 6 na hearing. Ang dami nilang inabala, pati artista si Maricel Soriano, dinala. Dahil pinagkamalan na may kajaming daw. Di ba? Grabe yung ginawang ni Bato na yon. So, doon sumama yung loob ni PBBM? Sumama. Hindi naman daw talagang Kahit naman sino naman sasama loob mo doon. Kasi inanon niya na, kumbaga, cargo na nga siya ni PBBM Kasi parang ganito, di ba? Ngayon, na si Bato, posible siyang arestuin. Pwede siya makipag-bargain kay PBBM kung tutuusin na kung kaibigan naman tayo dito mo na ako kasuhan. Dito mo na ako ikulong. Pwede naman ganun yun kung tutuusin, pwede yun. Pwede naman. Pwede yun pero wala, paano? Nagsunog siya ng tulay Uy, eto daw si Ramon Ang. Ano ba yun? Ano ba yung tungkol kay Ramon Ang? Ayun na nga. Ayun na nga, guys. Mga kababayan. Mayroong kumakalat na impormasyon na kung sakasakaling mag-withdraw ng support ang militar kay PBBM, ang ipapalit daw ay si Ramon Ang. Hala ka. So, ang tanong doon, bakit kaya hindi si Sara? Di ba yan nga? Ayun na, parang napanood ko yan Yan yung nagre-reklamo si Pulong.
Nagrereklamo nga si Pulong. Bakit daw si Ramon Ang ang vice presidente si Sara? Oo nga, pero ayun na nga yung kwento nito. Pag natanggal si PBBM, gusto si Ramon Ang ipapalit. Kasi just in case daw, halimbawa, matuloy na matanggal si PBBM, ang magde-decide militar. Which is makatotohanan yun. Militar ang magde-decide. Kasi pwede yun. Kapag ang militar ang mag-decide, wala silang magagawa dyan. Hindi bro, ganito nga. Ang problema, unconstitutional. Yun na nga, unconstitutional. Pero pwedeng gawin nila yun. Parang ang dating, parang revolutionary government. Ipilit. Kasi may kakayahan ng militar. Once na mag-withdraw ng support ng militar, o di kaya once na mag-decide sila kung sino mamuno, pwedeng mangyari yun. Kasi nasa kanila yung kapangyarihan at lakas eh. Sa tingin mo, ititigil yung mga didi sa kakapanira sa gobyerno kapag si Ramon Ang na? Ay naku po. Hindi titigil yun. Baka mas lalo. Lalo silang mag-iingay dyan. Kasi nga, gusto nila, yung Panginoon nila, yung iupo doon. Actually, yun lang naman talaga gusto nila eh. Kasi nga, ito daw kasi ay kumakalat. Ang sabi, ang mga bilyonaryo daw ay nagkakaroon daw po ngayon ng usap-usapan. Negosyante. Business community. Business community. Na ang kanilang napipisil, just in case, no? Na talagang iaano nito mga DDS na tanggalin si PBBM. Aba, si Ramon Ang. So yun yung bad news sa inyo. Hindi pala susuportahan ng militar si VP Sara. Si Ramon Ang pala ang susuportahan ng militar. So bakit kaya ganun? Bakit walang tiwala yung militar kay VP Sara? Baka siguro naman di naman tanga yung pamunuan ng militar at ng mga men in uniform. Nakikita naman yung kung anong klase at karakas ni Sara. 'Di ba? Ang hina mo na lang at mahina na lang yung kukote mo pag hindi mo pa nakikita si Sara kung ano lang yung hangganan ng kakayanan at kung hanggang saan lang yung kayang unawain at isipin yan. Eto guys, hindi to sa paninira kay VP Sara. Kumbaga, ano yan? Kumbaga mahinahon lang naman natin na sasabihin ito. Mahina talaga si VP Sara pagdating sa, kumbaga, kung siya ang magiging commander-in-chief. Balikan nyo yung mga ginawa niya. Paano siya nagwala ng live? Paano siya nagpakawala ng kanyang galit ng live? Paano siya nagkalat sa mga interview? Kung siya ang commander-in-chief, sa tingin nyo, paniniwalaan siya ng mga sundalo? Yung gagawin lang niya ni Sara, kakanta ng kami ang apoy na di mamatay. Isa pa yan eh. Parang mas maganda yung Sara, Sara magnanakaw. Pero yun na guys. Kumbaga, ang mga sundalo, nabalitaan ko nga yun nung last time na bago itong ngayon, itong bago, yung medyo nauna pa, na i-destabilize nga ng mga ito ang administrasyon ni PBBM at mayroon daw kinausap daw yung mga sundalo nitong mga retired officials ng Philippine Army. Kaya nga lang na naunsami, kumbaga hindi natuloy kasi nga ang mga sundalo hindi papayag na ang ipapalit si VP Sara. Correct. Sa madaling sabi, ayaw talaga nila kasi nga alam nilang weak si VP Sara na maging presidente. Isipin nyo kasi, paano niya kakausapin yung mga leader sa iba't ibang mga bansa? Paano kung mayroong, kagaya niyan, binabatikos siya ng binabatikos. Ano yun? Babakbakan niya lagi, papatumba lagi, maghahamon o di kaya magbabanta lagi. Hindi naman po pwedeng ganun. Dapat yung susunod na leader, parang si BBM, binabanatan pero kalmado lang. Pogi pa rin kahit binabanatan, di ba? Minura-mura mo na, pogi pa rin. So, ibig mo sabihin, mahina talaga si Sara? Ako to be honest, wala naman akong masamang tinapay kay VP Sara. Ako, ito yung opinion lang. Nahihinaan talaga ako sa kanya. Mahina talaga. Mas worse pa kay Vice President Leni Robredo. May kasunod akong tanong. So, ibig mo sabihin, kung mahina si Sara, edi mas mahina yung mga patuloy na itinutulak siya para maging presidente? Ewan ko, kay Takero, ano mo dyan? Kasi diba? Kasi diba, yung iba naman kasi doon nakasama natin eh. Diba, kasama natin dati. Maayos naman sila nung kasama natin sila dati. Okay naman sila. Nahawa ata. Pero nagtataka lang ako, diba, kung magagaling tong mga to, bakit parang susuportahan pa rin nila yung parang
mas magaling pa sila. Kung tutusin, mas magaling pa sila kay Sara. Di ba? Ako naman, itong mga kasamahan natin, ako, kung choice nila yun, wala naman problema, nire-respeto natin lahat yun. Kaibigan pa rin natin sila. Pero ayun nga, yung, kumbaga, itong nakikita natin, na hindi nila nakikita, may malaking punto siya eh. Kasi, paano niya dadalhin ang Pilipinas kung ganyan siya magdesisyon, bigla-bigla magsasalita, biglang magwawala. Parang ganito, di ba? Pag si Sara bumatikos, nakakainis eh. Di ba? Sobrang nakakainis eh. Pero pag minsan kasi, yung mga dilawan na kalaban talaga dati ni PBBM, pag sila bumatikos, talagang kaya mo tanggapin eh. Okay, sige. Paniniwala nyo yan, di ba? Prinsipyo nyo yan, okay, tanggapin. Pero pag si Sara, hindi eh. Parang may halo kasing fake news. Oo, may halong paninira, fake news. Okay lang naman kasi na bumatikos ka na may facts. Di ba minsan si Delima, di ba? Minsan pumipitik si Delima, minsan eh. Pero matatanggap mo eh. Matatanggap mo yung sila Shelo Magno. Constructive eh. Sila Shelo Magno. Minsan parang ang engot naman ng narrative, pero matatanggap mo eh. Pero nakita mo naman bumalanse. Hindi pinaniwalaan si Saldico. Hindi porke galit siya o ayaw niya kay PBBM, sasakyan niya yung fake news ni Saldico. O, di ba? Yung mga marurunong at may kaalaman pagdating diyan sa mga BICAM at NEP, sa mga sa popondo ng budget ng gobyerno, lahat sila nag-disagree. Nag-disagree doon sa kasi alam nila yung proseso. Alam nila yung proseso. Yun nga. Dahil nga ito, ulitin ko, maliwanag na marami ng beses na may patunay na itong kampo ni Duterte, walang alam itong lituhin at paglaruan yung mga mahihina nating kababayan na hindi nila maunawaan yung mga ganyang bagay-bagay. Maleta nga lang, hindi nila maunawaan Correct. Yung mga DDS, maleta lang, hindi nila maunawaan. Pero alam nyo, balikan natin itong si Ramon Ang. Yan. Papaano kaya kung itong si Ramon Ang pala yung itataas ni PBBM sa 2028? Setup pala to, no? Setup pala yun. Kasi ang dating para sa akin, nung lumabas yung balitang yun, parang gustong isampal ng militar yung salitang ayaw namin kay VP Sara. So, ibig sabihin, kung si Ramon Ang pala ang itataas ang kamay ni Presidente, di puputaktihin na ng mga DDS si Ramon Ang ngayon, gagawa na nila ng fake news. Gagawa na nila ng fake news, pero may ano dyan si Ramon Ang hindi daw siya interesado well, lahat namang dyan, sabi niya, let me put things to rest. I am not entering politics. Yan ang sabi niya Lahat naman ang tumakbo na sinabi. Lahat naman ganun din na sinabi. Pero, kung tutuusin, kung Vice President Sara Duterte versus Ramon Ang, wala. Malayo, guys. Malayo pagdating sa utak, pagdating sa vision, pagdating sa, kasi, itong taong to may karanasan Parang sinabi mong diba? Parang sinabi mong David and Goliath. Malayo talaga. Parang sinabi mong, langit si Ramon Ang, lupa siya. Parang parang title ng movie Pero yun na nga, ito real talk lang guys. Si Ramon Ang marami nang nagawa sa ating bansa na hindi kayang pantayin ni VP Sara. I know, sasabihin nila, hindi kasi negosyo yan. Oo, negosyo. Pero nakikipag-partner siya sa government para sa ikagaganda ng bansa natin. Pero ito ko lang, idagdag ko sa sinasabi mo. Negosyo. Walang pagkakaibang yung kumpanya na pinatatakbo ni Ramon Ang sa pagpapatakbo ng gobyerno. Correct. Yun ang punto doon. Di ba? May mga namumuno, may mga supervisor, may mga manager. Ganun din. May mga ASEC, USEC, secretary, cabinet member. Ganun din yan Sa madaling sabi. Mas madaling i-adapt ni Ramon Ang yung pamamahala. Mismo. Kasi naman kay Sara, na Ano alam ni Sara? Kaya nga Ang tanong ko, teka nga, ang tanong ko nga, 3 taon lang mahigit na vice presidente. Ni isa na magandang proyekto na pwedeng ipagmalaki. Meron ba? Sige nga, magbigyan nyo ko kahit isa lang Yung DepEd nga lang mismo na nung hinawakan niya, nababoy lalo Ayan nga. Diba? So sa madaling sabi, si Ramon Ang hinog na. Marami nang napatunayan. Oo. Sa madaling sabi, kung papaano niya napaganda ang pagpapatakbo ng kanyang kumpanya, ganun din niya papalaguin ang Pilipinas kung siya ang mamumuno.
Hindi naman sa pinopromote natin. Kumbaga, sakyan lang natin yung message sa mga sundalo na ayaw nila kay VP Sara at mas pipiliin nila si Ramon Ang. Galit daw si Pulong eh. Yun na nga. Galit na galit si Pulong. Kasi sabi ni Pulong, bakit nyo pipiliin? Si Ramon Ang, hindi naman siya ang vice president na magiging unconstitutional daw. Bigla siya may ganon, di ba? Pero laging absent sa session. Unconstitutional daw. So, parang binanatan niya na kagad na, parang totoo na nga na bumalik na yung mga oligarko. Yung sabi niya. Tinawag mo ng oligarko. Sino? Si Ramon Ang agad? Hinusgahan mo na agad? Hindi ganun yun. Kayong nga pamilya nyo, inuhusgahan na mamatay tao, magnanakaw, lahat na nasa inyo. Ayan yung diba? Ayan yung maling turo ni Digong sa mga supporter niya na pag negosyante, oligarch ka agad hindi ganun yung oligarch. Hindi lahat. Oligarch kasi, siya yung negosyante na kumukontrol din sa politics. Then politics, sinokontrol niya rin yung negosyo niya. Paikot. So, ang pinakamalaki talagang example niyan, bilyar. Ayun na nga, babanggitin ko na sana Ayan ang Diba nagbe-benefit siya sa negosyo tsaka sa politika. Naghahatakan sila pareha. Ito si Ramon Ang, ayaw niyang pumasok Nasa negosyo pa lang siya ngayon. Tumutulong pa nga pero malay natin, mapilit natin si Ramon Ang, diba? Malay mo naman. Kung manawagan tayo, umpisa na natin bukas. Mamaya. Nangampanya na. Sa story pa rin sa story pa rin. Diba? Pero alam mo kasi, sa totoo lang yung pagsasabi nila na sikat daw si BP Sara, yung pagsasabi nila na malakas daw si BP Sara, pag ma-mind condition nila yun sa tao. Pero sa totoo, mahina. Bakit ko nasabi? Kung malakas yan, palitawin nyo sa EDSA, sa Luneta, sa Liwasang Bonifacio, yung kanyang taga-suporta. Correct. Tama, mali. Kasi kung malakas talaga yan, noong November 17, na inaasahan nila na manunumpa na si Sara bilang bagong presidente, nangyari na yan. Diba? Grabe, no? Ano pa naman sila nun? Excited na, ang dami nang nagpo-post Kaya mawi-witness daw nila ang historika ganito, Pero sa akin, kung sino yung endorse ni PBBM, mukhang doon ako Kasi kung gusto natin ng continuity, yung mag-continue yung ginagawa ni PBBM. Correct. Siguro, sige kung ano yung decision mo, kung sino yung tataas mo yung kamay, parang doon na lang siguro tayo sa tingin ko. Kahit ako. Kung ano yung endorse ni Presidente. Parang yung way ko ngayon Sino kaya, no? Kasi sayang yung mga... Si Ramon Ang. Si Ramon Ang kaya? Sayang yung mga nasimulan Sayang talaga Sayang dami. Ito marami kayong hindi alam na maraming natatapos na mga project na minsan hindi nagawa ni Digong. Isa lang Sa panahon ni Digong, pagkumparahin natin yung mga departamento, PCSO, ang accomplishment nila pang Guinness World Record. Si Digong, yung ambulansya, may pinatay, may ninakaw, 18 billion nawawala. Walang ganyang issue ngayon. Kung hindi puro pagsiservisyo lang yung ginagawa. Kita mo naman, kahapon tumawag ako. Oo, doon. Sabi ko, meron akong kailangang i-konsulta. Dahil yung ating isang kakilala, kailangan ng tulong. Alam mo ba? 10:00 na ng gabi, nagtatrabaho pa sila. At makikita mo yan. Na hindi nagpapa-presscon, hindi nagsasalita, alam mo yan. Hindi tulad ng iba dyan na panay ang pa-presscon. Konting kibot, presscon. Konting kibot, kasama lahat, vlogger. Konting lakad, konting abot, ang camera, 50. Mas marami pa yung... Sino ba yan? Di si Bongo. Papasok ng simbahan, ilang camera ang dala-dala? 50. Di ba? Pero eto, hindi nyo naririnig. Yun yung ako yun yung nakikita ko na totoong serbisyo. Wala mang camera, wala mang mga tao na mga magsasabi, makikita mo, ginagawa. Ang dami. Di ba? Yung nga lang ambulansya, kay ganda-ganda. Tinabunan ng Pilipinas ng ambulansya ng PCSO. Ang dami. Isa pa. Pilipinas. Di ba? Isa pa. Meron pa ba? May mga iba pang mga departamento. Kaya lang, ang nangyayari kasi, tahimik lang na nagtatrabaho. Correct. Tulad ng etong, ano yung pinamumunuan ni Estrella?
ni Conrado Estrella. Agrarian. Di ba? Agrarian. Kita nyo naman yung dami ng mga titulong pinamahagi. Correct. Na hindi nagawa ni Digong. First time na nangyari yun. Yun nga, yung sandamakmak. Pabahay. Na hindi nagawa ni Digong. Meron mang inumpisan, hindi pa natapos. Ngayon, nabubulok. Pero kay Pangulong Bongbong, hindi iniiwan hanggat hindi natatapos. Correct. At marami pang iba. Ito pa, yung dam na pinagawa ng 14 months dyan sa Isabela. So marami ka nang masasabi na natapos na inumpisa niya. At tanong ko kay Digong, ano ang natapos niya bukod dun sa Dolomite Beach na problema pa ng Maynila? Ano? Kasi yan ang pinapangahas nila eh. Hindi mo ba napansin? Yung tulay sa sa Chinatown yan. Hindi mo ba napansin na dyan sila nag-umpisa sila sangkay? Dyan sa may Dolomite Beach. Bukod dyan. Di ako nag-umpisa dyan. Di ba? Bukod sa Dolomite Beach. Meron isa, yung sa Cebu. Yung Cebu Cordoba. Pero kumbaga, yung the rest na maraming project ang magtatapos si PBBM. Kasi yung dyan, yung build ni Digong, karamihan doon nilista lang. Pero ni isang hukay walang nasimulan. Wala, si BBM ang magtatapos eh. Karamihan ng mga project ni former President Duterte. Ngayon, ganito kasi. Ang tinitignan ng tao kasi, yung bang ikaw yung nagsabi, laway lang puhunan mo eh. Tatayo ang isang ospital dyan. Pero wala ka namang ginawa kundi nagdala ka lang ng buhangin dyan. Pag natapos, gusto mo iyo? Siyempre, ang titignan ng mga Pilipino, ng mga tao, kung sino yung nagtapos hanggang pinakadulo. Correct. Yun. Kaya nga ang tanong, ano yung mga naumpisan ni Digong na natapos? Bukod sa Dolomite Beach, sabi ni Sangkay, meron daw. Diyan sa Cordoba. Okay yun. Bukod doon. Kailan ba natapos yun? Yung sa Cebu Cordoba. Hindi rin ako aware doon. Kita mo? Kasi may inis ka kapag nagkwento ako ng mga kumbaga, mayroon din naman natapos, but yung mostly na mga project na pinangako matatapos sa panahon ni PBBM. So, yung kung ano man ang naging problema sa mga project na yan, kagaya ng subway, si PBBM ang humarap. Ito nga kasi. Sa laki ng inutang ni Digong. Alam nyo naman na dinoble ni Digong yung utang ni Aguinaldo hanggang kay Pinoy. Yung utang ng lahat ng naging presidente na dumaan hanggang kay Pinoy, doble ng higit yung inutang ni Digong. Pero ang tanong nga, saan mo dinala yung sandamakmak na kwarta na yan? Bakit halos walang makita? Samantalang yung utang ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. doon na naging dahilan ng pagkakatanggal niya, ilang porsyento lang. Pero kung makikita mo yung dami ng mga project ni Pangulong Apo Lakay, abay, sabi ko sa'yo, kukwento ko sa'yo, paglabas mo ng bahay, yung kalsada, pinagawa. Usod ka ng konti, yung waiting shade, pinagawa. Usod ka uli ng konti, yung basketball court, kasama na yung daycare center, pinagawa. Usod ka ng konti, yung elementary school, pinagawa. Usod ka uli ng konti. Yung high school, mababang paaralan, mataas na paaralan. Pinagawa. Usod ka uli, PSU, Pangasinan State University. Alam ko meron din sa inyo yan. Marami. Si Apo Lakay yun. Pero yung inutang, konti lang. Pero si Digong, ang tanong nasaan? Hindi na natin masasagot yan. Baka na kay Pulong, 52 billion agad kay Pulong eh. Sila makakasagot dyan actually. So, actually dapat hindi na pinagtatalunan yung mga project na yan eh. Kumbaga, yung iba kasi masyadong panatiko eh. Hindi, kay Duterte yan. Legacy niya yan. Kung sino ang nakaupo, legacy niya rin yan eh. Kasi siya ang nagtrabaho hanggang sa matapos. Walang kwenta ang project na yan kung inumpisahan lang, hindi tinapos. Kasi diba? Yung sa akin about dyan sa project, no? Saan? Pwedeng ibigay yung credit sa lahat eh.
Sino nagsimula? Correct. Sino nagpatuloy? Mismo. Sino natapos? Kasi minsan inaabot ng 3 presidente yun. Correct. May mga ganyang proyekto eh. Yung iba nga galing pa daw kay Pinoy yun eh. Na kumbaga pero yung sa Build kasi 119 yung nilista. Iba yung nilista lang talaga. Nilista lang. Wala nasimulan. Nilista lang, walang loan, walang budget. Karamihan, diba? Makita nyo sa yan, sa basic na Wikipedia. Kaso nga lang, hindi, yung mga DDS kasi, hindi nila hindi nila trip yung mag-research. Nasubukan ko yan kasi dati nung nag-trip ako sa TikTok, di ba, uuso yung debate doon. Punta ako doon, nakapag-debate ako. Subukan yung research doon. Tusan mo pa kami mag-research? Ganun pa yung sinagot sa akin eh. Talagang sabi ko, ayaw talaga matuto pala talaga nito. Nasobrahan kasi ang gusto talaga nila yung niloloko sila. Parang si Olivia si POB. Si Regal. Si Regal. Nung ni-real talk sila doon sa ICC, nagalit yung mga DDS. Hindi pa DDS yun, di ba? Alam mo kasi, yung mga DDS na ayaw nila nire-real talk sa ni-real talk lang sa sarado utak talaga nila. Ayaw nila nung hindi papabor sa kanila. Alam mo, nakakatawa pa doon. Binash pa siya ng mga ibang mga DDS vlogger. Unfollow niyo yan si Regal, ganun. And nung pinanood ko naman yung video, ni-real talk lang naman sila eh. Na pag-aresto kay Digong, may jurisdiction na kaagad yung ICC doon. Kasi inaresto mo na eh. Correct. Real talk naman talaga. Kaso nga lang, hindi pabor sa kanila eh. So talagang ayaw nila. Gusto nyo ba niloloko lang talaga kayo? Hindi, eto nga insan. Ayaw nila noong sabihan mo sila ng isang masakit na katotohanan. Gusto nila yung matamis na salita na bobolahin mo sila ng isang matamis na kasinungalingan na gusto nilang marinig lang. Yung gusto lang nila marinig ang gusto nila, kahit kasinungalingan yan. Tingnan mo, pag sinabing ng mga DDS na vlogger, na sasabihin, nakauwi na si Digong. Ayan, nakauwi na. Paniwala din sila eh, no? Tapos, kapag di naman nakauwi, wala, kakalimutan nila yun. Kasi hindi pwede sa atin yun. Ay, nako. Kasi yung mga follower natin. Magagalit eh. Sabihin nila. Sasabihan ka talagang fake news ka pala eh. Oo. Mambira. Hindi kami fake sila news. Parang clickbait lang kami. Clickbait. Para silang blind leading the blind. Diba? Anga-anga yung yung mga anga-anga din, sunod-sunuran. Parang si Kiko Barzaga, nag-uutuan sila. Uy, nasan na ngayon yun? Tumahimik na. Hindi, nandyan. Bumabakbak pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Bumabakbak, pero hindi na masyadong nawala na yung init, wala na eh. Masyado na siyang naumay na yung tao eh. Paulit-ulit na lang. Isip siguro ng tao na may may problema ata to sana eh. Paano ka ba naman maniniwala sa meow-meow? Meow-meow lang ng meow-meow ang sagot. Pero ayun nga, bago tayo magtapos, no? Na kung ano kaya itong nangyayari ngayon tungkol dito sa flood control scandal. Kasi ngayon na may mga makakasuhan na. Ayan na. Kasama doon si Martin Romualdez at saka si Zaldico. Ano ang tingin mo dyan? Anong mangyayari dyan? Makakasuhan ba talaga si Martin? Tingin ko naman, depende naman yan kasi marami namang maalam na nandiyan dyan sa ICI. Di ba? Kasi ang sabi ni PBBM, tiwala siya sa mga ebidensya na ipapasa doon sa Kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Tama rin naman. Yun din yung kinagandahan sa nila PBBM. Hindi sila yung tipong turo lang ng turo. Correct. Susundan natin ang ebidensya. Di ba? Sabi ni Vince Dizon dyan. Nung nagpa-press con si Vince Dizon, meron dalawang rason kung bakit nasama si Martin. Yung una nga yung kay Gutesa. Well, medyo na yun. Yung pangalawa, nangyari yung nakawan, si Martin yung speaker. So, ayun yung dalawang rason. Yun yung reason kung bakit kailangan din siyang imbestigahan. Nangyari yan na sa watch mo yan eh. O your watch correct. yan eh. Pero kasi hindi naman magsisinungaling ang ebidensya. Kung may ebidensya talaga. Ako, sa sarili kong opinion, may pagdududa ako na involved si former Speaker Romualdez. Naniniwala ka. Pero, ebidensya ang magsasalita dyan. Hindi po pwede yung porket nagsalita ako sa kanya, guilty na. Kailangan may ebidensya dyan. Mahirap, lahat tayo pwedeng magsabi niyan. Lahat tayo kasi po pwedeng, lahat kasi tayo po pwedeng magsalita na
ito si ganito, mukhang magnanakaw yan. Itsura pa lang, mukhang magnanakaw na. Parang kay Amy Marcos, di ba? Itsura pa lang, parang hindi naman Marcos yan. Ang haba ng baba. Pero, siyempre, ebidensya. Yung DNA magsasalita dyan. Pero ebidensya talaga yun. Pero ito, nga, ang kinagandahan sa presidente natin, kahit pinapatunayan niya na walang kamag-anak dito, walang sasantuin, kakampi ka man o hindi. Yun yung message. Hindi po tulad nung nakaraang administrasyon, si Duque na involved sa skandalo ng korupsyon nung panahon ng COVID. Pero dahil tropa, huling mo na yan, ha? Huling mensahe mo na yan kasi yung oras natin, ha? Okay lang yan. Okay lang yan. Mag-i-extend ba tayo tungkol dyan, ha? Pero yun na nga. Nakakabahan si Takero. Ito lang yung tatandaan natin, mga kababayan. Seryoso ang presidente natin na lutasin itong matagal ng sistema ng korupsyon sa bansa natin. So kung saan tutungo itong investigasyon, kung sino ang makakasuhan dyan, magbe-base yan sa evidence. Hindi dahil sa sinabi ko, sinabi ni Boss Mike, sinabi ni Boss Takero. Magbabase yan sa ebidensya. Correct. Ikaw, Takero, ano masasabi mo dyan? May kay Martin ba? Hindi. Kasi magkaiba tayo eh. Hindi. Si Takero kasi iba yung opinion niya eh. Anong mo dyan? Anong opinion mo dyan? At napapansin ng mga viewer natin yan. Na magkakaiba tayo ng opinion dyan. Yun naman ang kinagandahan natin ng mga pro-government. Ako ha? May mga sarili tayong opinion. Pero hindi tayo nagkakagulo. Meron tayong boundaries na pag politika lang. Opinion ko. Ako, pinanghahawakan ko yung salita ni Pangulo na wala siyang sasantuhin. Correct. At sinabi niya, kahit ikaw pa ay kapartido ko. Mismo. Kung ikaw, nagnanakaw. Mismo. Kung ikaw naman ay hindi sumasama sa aking nais mismo na baguhin ng gobyerno, abay, tatablahin kita. Correct. Diba? Walang kamag-anak. Ako na may sabi nun. Parang yun yung gusto niya sabihin. Hindi, yun naman talagang sinasabi ni PBBM. Walang sasantuhin eh. Walang kakampi dito. Kapag ka nagnakaw ka, madadali ka dyan. Kahit kakampi sasabit ka. Kahit kakampi ka pa. Kailangan mong managot. Wala, hindi na dito pinag-uusapan guys yung dilaw, pula, green. Hindi na. Katotohanan na yan. Katotohanan to. Ebidensya ang ano dyan. Pero, seryoso ang presidente natin. Mananagot ang mga kurap at nag-uumpisa na nga ang damputan. Simula pa kagabi. Pero kung matinukan tao, kahit anong kulay at pinaniniwalaan mo, kung ang panawagan kagaganda ng bansang ito, siguro panahon na para sumama ka sa panawagan ng Pangulo. Mismo, wag na tayo, di porket maka Duterte ka, may ano na, may arrest warrant na. Ayun na nga. Diba? Yun ang maganda. Dahil una, ang gobyerno, nakikita natin na seryoso na panagutin itong mga... Natawa nga ako dito sa mga sa mga Duterte supporter. Dati nagrereklamo sila na, bakit wala namang na-aresto? Ba't wala namang na-aresto? Ngayon may arrest warrant na, nagrereklamo pa din. Na, bakit daw ang bilis? Sino? Bakit daw puro bakit daw si Saldico lang daw, bakit daw yung mga district engineer lang daw, bakit lang daw yung SunWest. So hindi ba nila makuha na proseso tawag dyan? Kasi alam mo naman yung mga yan, wala namang magandang mabuting gagawin si Presidente para sa kanila eh. Kaya nga. Diba? Kailan ba nagkaroon na pinuri nila? Yung Pangulo sa ginagawa niya. Si Belica. Pinuri? Pinuri ni Ayun! Nagalit yung mga DDS magpauto. Talaga? Ano sabi ni Belica? Di ba nung sinabi, dapat topic natin mamaya pa to na di ba sabi kakasuhan daw si Martin Romualdez. Tapos parang may post si Belica na, gumagaan ng pinuri niya si PBBM dun kahit si Robin pumupuri na rin si Robin Pero alam mo, meron ako napansin insan. Alam mo kung mula na nangyari itong huling rally nila, nabisto na mahina talaga sila. Totoo. Nabisto na wala talaga silang suporta. Yung pinalayas sila ng iglesia. Pinalayas sila ng iglesia. Tapos yung 3 araw imbis na rally ng iglesia, naging 2. So nagpapakita, alam mo dito, na nabisto yung kahinaan nila. Di ba, etong rally na to,
ini-expect na nga nila na mapalitan ng liderato. Pero walang nangyari. Kaya wag na tayong magtaka kung bakit parang sila Belhica. Kung dati, 'di ba? Yan, basahin mo. Sabi niya, PBBM's direction to file case against Speaker Martin is a major win for the Filipinos. Sana tapusin na mabilis ni Ombudsman ang investigasyon at isampa na agad ng kaso. So ngayon, nagalit ngayon dito yung mga DDS na nagpautukan naman kay Bangag. Major win daw sabi ko dun Alam mo kasi yung sala sa init, sala sa lamig yan mga yan diba? Dati wala pa rin nakakasuhan, wala pa rin mga tao na sasampahan ng kaso ngayong nagkaroon, may warrant na nga, malungkot pa rin sila Kaya malulungkot talaga buhay ng mga ito. Wala, 3 taon pa silang bitter. 3 taon pa. Kasi sabi daw, ito daw po yung ito yung pinakahuling subok nila para patanggalin si Presidente. Yan na yun. Sabi ewan ko lang kung totoo huling barahan nila. Yung bag on the go daw. Tulad nga sinabi mo nga kanina, nabisto ng Intel. Ng kahinaan nila. So, actually, grabe yung mga, ewan ko kung nakakuha ka rin ng mga copy nun. Nang alin? Na meron ng plano kung paano lulusubin yung Malacanang. Meron na nga daw mga bandidong grupo na galing ng Mindanao. Yan. Nakuha mo rin pala yan. Na dadaan sila dun sa may ilog sa likod. May dadaan dun sa may bandang, kanya-kanyang lusob. Planado. Pero, yun, good job sa Intel, no? Good job sa Intel. Ganito yan, Insan. Kailangan kasi muna nila na maraming mga tao yung magiging kasama nila para lusubin ang Malacanang. Kaso nga hindi nangyari. Bakit? Wala kasing mga sumusuporta Ikaw ba itataya mo yung buhay mo na sagupain at harangin at saluhin yung mga bala ng mga sniper sa Malacanang? Sa bagay, diba? Meron dun sa palagay mo, payag ka nun. Kaya nga. Kabubuhan ninyo. Kung mauuna si Sara doon, mauna sila Bongo. No? Dapat si Sara yung mauna doon. Diba? Yun, mauna ka doon. Kasi sila yung gustong ng posisyon, di dapat sila pala unang dumusob. Ayan na nga. Kaya nga yung mga... Bakit nyo pinapalusob yung mga andalin yung utuin? Kaya nga yung mga DDS ngayon, nagkakanya-kanya na. Sabi nung isang organizer nila, pinapalusob nyo kami, pinagrarally nyo kami, uuwi, babalik, uuwi. Si Park? Yung boy lighter. Si Park. Diba? Si Park. Gagalit kasi magagaling lang kayo. Kapag ka naagaw namin ng pwesto, kayo nasa entablado kami, baliwala na. Ganun talaga mangyayari. Ganun talaga yun. Eto pa. Pinasok-pasok mo yan Eto pa. Etong grupo kasi na ito, iba-iba rin ang mga hangarin diba si Celes? Si Celes. Ano nangyari? Pinagtabo yan doon sa EDSA People Power Monument ng mga taga-UPI. Alam mo yon yung mga retiradong general? Hiwalay pala yun sa UPI. Kita mo? Hiwalay pala yun. Yung mga grupo ng retiradong general, hindi ipinasama itong kakapranggot ng mga DDS talaga. Yung grupo na maiisog papaano? Lalabing 8 lang sila. Kanya-kanya silang agenda pala. Yun. Iba ang agenda ng kapatiran ng INC, iba ang agenda ng mga retiradong general, UPI. Iba rin yung sa maisog. Iba rin yung maisog nakakapranggot nga. So nakita, pinagtatawanan ngayon. Kaya wag ka na magtaka, eto na papasok. Wag ka nang magtaka kung bakit itong si Robin Padilla, tila ba bumabaliktad na, itong si Belhica, tila ba pumupuri na, di ba? Kasi nga, nabisto yung kahinaan nila Di ba? Wala, hindi nyo mapapatalsik yung kung ganyan sila, no? Hindi talaga. Tingnan mo, sa kabiguan nila, yung isa na stroke na. Si Roque? Oo. Di ba? Tapos nabalitaan niya, si Bamban Mayor, ex-Mayor Alice Go, hinatulan na ng habang buhay na kamatayan. Di ba mga kasama niya yan? Itong Cassandra Leong, bigla na lang nawala. Bakit nawala yun? Yan. Ba't nawala yun? Baka kasama ni Bato, baka lang naman. Di ba? Si Bato rin nawawala. Nawawala si Bato, 2 linggo na rin.
Kasi alam naman nating lahat na matagal na nilang plano na pabagsakin si PBBM. Yun na yun yung the end is near ni Banat Bay. Banat Bay! Ala ko ba the end is near? Pambihira. Parang para sa kanila ata yun. Sa kanila yun. Parang sa inyo ata yung the end is near na yun Naglilipatan na yung iba. Oo. Pinupuri na nga ni Belica diba? Baka yun yung ibig niya sabihin na marami nang magbabaliktaran. Kasi sablay talaga yung ganong klaseng rally. Ang pagkakaalam ko nga ayon sa mga lumalabas na information, na bad trip daw yung INC kay Aimee, kay Manang Aimee, 'di ba? Na bad trip daw umabot biglang tigil. Tigil after nun, wala na. Tapos na agad. May kwento nga kasi yan. Sige, kwento mo. Gusto nyo marinig? Sige, gusto namin marinig yan. Basta kwento. Ayon sa aking panaginip, ganire. Bigla, habang nagsasalita si Manang, biglang dumating si Ka Eddie. Sino si Ka Eddie? Kilala nyo? Kilala nyo? Ayun, Eduardo. Dumating. At nagkaroon ng kumusyon. Bakit ganyan ang nangyayari? Wala naman yan. Oo. Kasi yung usapan kasi dito, non-political, transparency, accountability, at saka tatlo yun basta yun. Yun na yun. So, pero yung ginawa ni Aimee, iba. Di ba? Iba yung ginawa ni Aimee. Parang gusto nang mag-destabilize ng gobyerno. Ngayon, eto na. Tutuloy ko, Sige, tuloy mo. Sige. So, nung nasa likod nga, nagagalit na, nag-aaway-aaway na, hanggang siya, meron na yatang gustong mga itiwalag na mga ministro dahil nga pinayagan. Yun din yung nabalitaan ko At meron pang binigyan daw ng ultimatum di umano na isang politiko, mamili ka, ang iglesia o yung hinahawakan mong posisyon. Sa tingin ko, sa itsura niyang ganun. Sino ba yan? Yung diba? Ano ba yan? Yung senador ba yan? Ay, yung bulldog? yung bang pag nakita mo, yung pikunin? Pag nakita mo, kahit nakangiti, nakasimangot pa rin. Okay. Gets na. Ano nangyari? Imagine mo ngayon, nung pagkatapos ng rally nila, dahil hindi nga nagtagumpay, yung unang araw na pagpunta sa Senado, pag nakita mo yung mukha na kahit nakangiti, nakasimangot pa rin ang itsura, nahaluan pa ng lungkot, itsura? Busangot ng tawag ata doon Busangot. Ang sama talaga ng loob na yan na nga daw, di umano, ay binigyan ng ultimatum, pinapipili. Kung mananatili ka dito, pero ikaw ay mag-resign. Titiwalag siya. Titiwalag ka na. Muntikan daw itiwalag Ayun na nga. Siguro nahilot pa. Muntikan daw. Pati nga yung ibang mga ministro na nakipagkamay after. Kasi ayun nga, nakita nga nila pagkatapos kasi ng speech. May video kasi. Nakipagkamay, yumakap pa. So, ibig sabihin, pumapabor ko doon sa sinabi nung Manang. Parang kinongratulate mo. Kinongratulate mo pa. Malinaw yung ang napansin ko naman sa rally na yon, yung protesta na yon. Malinaw yung nila, instruction Ano ang magiging sistema ng rally? Bawal yung mga pampolitika. Walang ibang isisigaw sila, transparency, accountability. Yun yung dapat, message. Kaya nga lang pagdating doon, inunahan kaagad nila Marcoleta Yun na nga. Inunahan ni Marcoleta. Walang ibang pinaka na witness, si Gutesa. Na hindi makita. Siya daw yung pinaka-credible. Ayun na, doon na nag-umpisa. Tapos pinatayo na yung iba. Hanggang kay Aimee Marcos, doon na... Pinagsalita si Guanzon, di ba? Yun ang hindi ko alam. Pinagsalita ba? Si Guanzon. Hindi ako interesado doon Pero hindi ko pinanood kasi nakita ko nasa Sig. Baka doon sumabog. Kasi ang ayon sa mga lumalabas na information, may nag-organize talaga doon at ang kumbaga may tiwala si sino ba yun? Si Eduardo Manalo si Ka Eddie. Na maayos ang magiging programa at masusunod. Kita mo nga nung first day pa lang may mga pinalayas na mga DDS na gustong pumasok. Matindi ang instruction kahit nga sila Ka Eric ata yun Pinagtabuyan. Pinagtabuyan sila kasi nga
may mga placards doon na BBM resign. Ayaw ng iglesia ng ganun eh. Kaya nga nakakaawa itong mga maisog. Biruin mo, pinagtabo yan sa EDSA Shrine. Pinagtabo yan sa INC. Kaya nauwi sa Bonifacio. Kaya nauwi na lang sa Liwasan. Sa Liwasan. Tapos diba? Ilan lang sila, wala pa 100. Hindi, 18. 18. Kasama Anino. Diba? Ilang vlogger doon. Baka yung 8. doon talaga sumablay. So, sa madaling sabi, sa maraming beses na attempt nila na gumawa ng black propaganda at gumawa ng eksena para magprotesta, hindi nagiging matagumpay. Malabo kasi talaga yan mag-build up sa panahon natin ngayon. Lalong-lalo na may social media. Correct. Pag naglapag ka ng propaganda, may sasawata ka agad. Meron ka agad sasagot. May sasalungat. Maglalabas ng ebidensya. Kagaya ng ginawa ni Zaldico. At saka ng ginagawa mo. Pag ako, halimbawa, pag nagsalita ako, di ba, babarahin ako ng kabila. Kumbaga, lahat ng tao ngayon nakakakuha ng information kabilaan. So, pag sinabi kasing EDSA o pag sinabing revolution, kailangan makuha mo yung super majority ng mga Pilipino. Paano mo kukunin yung super majority ng mga Pilipino kung ganito, yung mga DDS, may sarili silang naratibo. Tayo, mayroon ding watak pa sila. Diba? Sila kanya-kanya. Iba-iba sila ng... sila nag-aaway-aaway pa. Correct. May grupo ni Harry Roque. May grupo naman nila Badoy. May grupo nila... Panelo. Marami. So, ng mga vlogger. Medyo magulo. Sa atin, medyo konti lang yung diferensya eh. Nagkakaisa tayo kay PBBM eh. At saka, dapat may at saka yun. Parang balbas. Balbas at saka. At saka ano? Balbas at saka. So, tanong mo kay Takero baka. Ano ba yung at saka na yun, Takero? Baka makamali ako eh. Pero ayun na nga. Lugi ako dalawa makakataka yun. Kung ako sa kanila, tigil-tigilan nyo na yan. Huwag nyo nang... Hintayin nyo na lang yung 2028. Correct. Hindi ba kayo makapaghintay? Alam nyo kung bakit, ito lang ang masasabi ko dyan, bakit magulo ang bansa natin ngayon? Bakit nagkakaroon ng chaos? Bakit nagkakaroon ng, kumbaga, sigalot yung mga politiko? Dahil nga, naggugulo ang mga DDS. Hindi magulo ang Pilipinas ngayon. May direksyon ang takbo ng administrasyon kung hindi nanggugulo ang mga DDS eh. Simula pa nung una pa lang ito mga DDS eh. Wala na silang ibang ginawa kundi manggulo eh. BBM na, iba ni sinasabi ng mga DDS. Correct. We miss Tatay Digong na kaagad eh. Oo nga. Parang kasama tayo nun, di ba? Ayun na yung narrative nila eh. Nasobrahan sa pagiging idolo nila eh. Pero sa totoo lang, wala namang problema na na magbatikos-batikos. Pero yung ginagawa kasi nila, hindi batikos eh, paninira eh. Hindi. Pambabalahura, pambabastos. Ayun ang ginagawa. Kawalang respeto na sa presidente. Kaya minsan hindi ko na masisi yung iba nating mga kasama kung gantihan sila ng kung paano sila mambalahura, mambastos. Grabe murahan sa Facebook ngayon sa Kung napansin mo sa Facebook ngayon, grabe murahan ngayon ng mga... Diba? Kasi ngayon kahit sino pwede na eh. May video lang, makita ko, nagbumura na silang dalawa. Madami na. Maano sana ngayon, kumbaga soft, halimbawa, itong nangyayaring investigation sa mga korap. Alam nyo, kung tutuusin, dapat matuwa sila eh. Kasi for the first time, ang hindi nagawa ni Tatay Digong, ginagawa ni PBBM. Gusto ko marinig yan. Hindi kailangan, kumbaga, hindi na dapat dito tayo magkawatak-watak. Hindi kasi maka Duterte ako, wala akong planong suportahan yan. Guys, ano pa na tayo ay mga Pilipino, 'di ba? Pare-parehas tayong Pilipino eh. Pare-parehas tayong ninanakawan. Bakit ganoon? Bakit pagdating sa pagresolba ng korupsyon na ito, bakit parang may mga kumukontra? Kaya nga ang tawag ko diyan sa kanila eh, mga buhaya warriors eh. Anak ng toko, nagsalita si Saldi. Alam nyo, ito yung nakakalungkot eh. Naniwala sila kay Saldi ko, no? Bayan agad. Yung kung sino pa yung kurap, yun pa ang paniniwalaan at kung sino pa yung nagsiwalat, unang-unang nag-reveal nito at gumawa ng aksyon, siya patuloy yung napapasama. Inaaway. Correct. Napansin niyo yung video ni Saldico? Mayroong mga maleta, di ba? May mga date doon eh, kung kailan nilagay. May nakalagay doon January 2024. Ayun na nga. March 2024. Hindi pa tapos yung GAA ng 2025 doon eh. Madaling i-debunk talaga. Maraming butas. Ang laki ng butas na yun eh. Papaano nagkaroon na kaagad ng pera o laman yung mga maleta na yun ng kaperahan kung hindi pa nagre-release ng budget
for 2025. Diba? January 2024? January, November. Pinirmahan, diba? December 30 ata yun 2025. 2024. So, ibig sabihin, wala pang perang nilalabas nun. So, ibig sabihin, pinaniniwala ng mga DDS yan. Pinaniwalaan nila yun. Teka muna. Sasagutin ko yan. Sige. Ito ang mali sa kanila. Mas pinaniniwalaan nila yung props ni Saldico kaysa dun sa pera na hiwa-hiwalay na nasa... na nasa lamesa. Yung pera talaga. Pera talaga yun. Hindi maleta. Yung mga kaya kong gawin yung maleta na yun Ito pa, yung maleta niya mumurahin. Kapag pinuno mo ng pera yon, isang kaldag lang, sira agad. Sasabog. Oo. Sale Ito yun isa na. Kasi ang mga Pilipino, karamihan dyan, hindi maalam sa kung ano yung mga brand. Sinabi ni Gutesa na yung mga diniliver niya na mga malimaletang pera ay nasa loob ng Remoa na maleta. Ano ang Remoa na yun? Ay, sikat na brand yan na matibay. Ibig sabihin, matibay talaga. Oo, na kahit na... Ano ang nakita kay Saldico? Saldico yung mumura yun, tagwa 1.5, maliliit pa. Sale pa. Sale pa. Naka-sale. Ang pagkakaalam ko nga bagong picture lang daw kasi nasa SM pa raw, meron pang Hindi, tsaka yung itsura ng maleta. Yung maliliit na parang libre lang doon sa duty free. Libre kapag bumili ka ng alak at saka ng sigarilyo at ng tsokolate. Libre sa duty free. Yun. Ganun ang itsura. Ganito na lang, guys. Mga kababayan, ang mga magnanakaw, ang mga kurap, eksperto yan sa pagsisinungaling. Correct. Professional yan sa pagsisinungaling. Gagawin at gagawin nila ang lahat para lang makatakas. Correct. May nakita na ba kayong magnanakaw na politiko or kurap politician na hindi magaling sumagot? Lahat ng mga yan, expert yan. Hindi ako involved dyan. Bahala na yung lawyer ko. Diba? Parang si Joel Villanueva yan, no? Magagaling ang mga yan. Ito, sabi pa nga, hindi pumapasok sa lohika Si PBBM yung mastermind. Pero siya yung nagsiwalat. Hindi ba kung siya ang mastermind, dapat tatakpan ngayon Hindi pwedeng lumabas to. Walang kahit na anong information na lalabas. Kasi ang ituturo ako. Diba? At saka ako naniniwala talaga ako malabo si Presidente kasi una sa lahat, dinawit niya na si dito si Bersamin pinag-resign niya. Hindi siya nag-resign pinag-resign talaga pinag-resign niya talaga. Si Pangandaman. Pinag-resign din yan. Yung isa pang Bersamin. Kasi yung point dyan kasi, kung kasabot yung mga yan, tuturo nila si PBBM. Bakit kami? Correct. Hindi ka makakaroon ng lakas ng loob na tanggalin si Bersamin at saka si Pangandaman kung inutusan mo talaga yung mga yan. Correct. Diba? At saka sila Bersamin, 'di ba? Ayos yung exit nila. Matindi yan. Kahit sila hindi basta-basta yung mga taong 'yan Pwedeng ituro si PBBM diyan. At saka bro, ganito putulin kita, sorry. At saka hindi porke nag-resign o pinag-resign, ligtas na sila. Tulad ni Bunuan. Sa pala, kasama sa mga kinasuhan. Correct. Pero bumalik di ba? Bumalik na ba? Andito na ba sa Pilipinas? Buti ka mo bumalik. Yun yung kumbaga magandang nangyayari ngayon kasi si PBBM talagang siniseryoso ito So tayo mga kababayan, tayo dapat kumbaga nasa side ni PBBM kasi first time ito na nangyari. At kayong mga DDS, mambihira naman kayo. Si PBBM na nga nag-sakripisyo. Wala namang ibang presidenteng nakagawa nito Ito kasi, diba? Itong mga DDS hindi sila marunong bumalik sa mga nakaraan at pag-aralan. Tulad niyan, balikan natin ang nakaraan ng panahon ni Digong. Ang tanong ko nga, meron bang napanagot si Digong sa lahat ng in-expose niya na mga sangkot? Diba, nag-expose na siya dyan sa DPWH. November 6, 2020. Meron na ba siyang napanagot na kahit isa? Ang problema kasi, tingin ko ito'y opinion ko lang. Hindi kayo kasali. Opinion ko lang At itong programa ng Radyo Pilipinas. Tingin ko, si Digong, tinitignan niya. Kung etong tao na to na nasasangkot sa mga kalokohan, sa mga pagnanakaw, o ano pa man na pwedeng pagkakitaan ng pera, nag-iisip siya kung mapapakinabangan niya. Pag mapapakinabangan niya, imimaintain niya. Kapag hindi, siguro tingin ko, akin na yung ibang kita mo, wag ka na magpakita. Kilala ko yan Di ba? Eto. Para si Duque yan Eto di ba? Eto, sample lang ko kayo. Noong panahon ng drug war niya, mayroon siyang pinapuntang mga ilang mga
di umano'y mga drug lord daw. Isa na dyan yung si Michael Lim. Di ba? Oh. Anong ginawa? Yung taga Cebu. Nakumpare daw. Anong ginawa? Nagmoro-moro lang. Tapos, bigla na lang nawala. Itinuturo yung Michael Yang na drug lord. Anong ginawa? Ginawang partner. Ginawang economic advisor. Para nga naman sosyo. Di ba? Yun ang ginawa ni Digong. Eto pa. Diskaya. Anong ginawa? Di ba? Kontraktor na ngayon walang ya pala. Anong ginawa? Nakipag-joint venture si Bongo. Si LTG. So, kanya-kanya sila. Pogo. Anong ginawa? Pinadami. Sumama naman kay Roque. Kaya kanya-kanya sila ng racket. Kanya-kanya. Pansinin ninyo. Ngayon, ang tanong, ano nga ang mga napanagot sa pagdating sa sugal, illegal na sugal, pagdating sa illegal na droga, at pagdating sa mga ghost project, pagnanakaw, at mga kontrata sa gobyerno na maanumalya. Meron ba ang tanong ko? At tanong ko sa mga DDS ito, meron ba pinanagot si Digong? Meron. Kahit si Greco Bellica sinasabi niya meron. Ilatag mo, sabi mo nga, di ba? Wala pa nilalatag. Nag-reason na lang siya na na hindi naman daw siya ang korte. Meron din yan Meron din yung may debate si Palsis at saka si Panelo. Ayan, isa pa. Napanood ko yun. Wala rin sasagot si Panelo. Iyan isusuporta sa sinasabi ko. Susuporta, bakit ka mo? Ano sabi ni Panelo? Kapag ka nalaman ni Presidente na ikaw ay may ginagawang kalokohan, tanggal ka. Tanggal lang. Paano yung tanggal lang? Parang intindi ko naman doon, tanggal ka na. Marami ka nang nanakaw. Iba naman ang magnakaw. Palitan ka ng ibang magnanakaw, sobra ka naman. Hindi dapat ganun yung aksyon ng isang presidente na nakaalam ng matinding pagnanakaw. Nalala ko yan. Yung sa ang bumbero ng Pilipinas, yung first nominee doon, appointee ni Digong yun sa Pasig River. So ang kwento niya nga sa amin, may pagkakataon daw na nabara niya si Digong sa meeting, sa cabinet meeting. Pagpunta niya ng Japan, pagbalik na tinanggal na siya. Tapos ang sabi, kurakot yan, si Guccia, kurakot yan. Sabi ko, sir, ba't di ka kinasuhan? Ayun nga dapat kinasuhan niya kung kurakot maraming ako maraming ganyan kwento. Si Sueño. Matripan lang no? Sueño, di ba? Tinanggal kagad nila. Anong sinabi nila? Kurakot daw. Bakit di mo kinasuhan? Ngayon, punta na tayo sa present. Ngayon na si Pangulo, libo-libo na yung kakasuhan at may mga nauna na napanagot. Sama na natin, singit natin si Alice Go. Binabas nyo pa, hindi pa kayo masaya? Na doon na ninyo makikita, maunawaan na seryoso ang Pangulong Bongbong sa paglilinis ng gobyerno na matagal nang naging kultura. Correct. Diba? Hindi magiging maayos ang pamahalaan natin hanggat may sistema ng korupsyon sa loob. Kahit sino pa ang umupo. Kahit umupo pa ang tatlong anghel dyan, hanggat hindi inaayos yung sistema dyan na bulok kung saan dyan nangyayari yung korupsyon, walang mangyayari maganda. Kaya itong ginagawa ni BBM, mahalaga to para sa sambayan ng Pilipino. Yung tanong kasi dyan Sangkay yung speaking of sistema, paano na pagkatapos ni PBBM? So paano na? Ayun ang magiging... Ang pagkakaalam ko dyan, may gagawin si PBBM na actually ngayon ginagawa na po ng aksyon ng ng DPWH and hopefully buong buong sistema ng gobyerno na lahat ng pera talagang magiging safe na. Yung blockchain. Yan. Yun yung blockchain talaga yung pag-asa diyan at nababanggit naman yan ng Pangulo. Eto, balikan natin yung rally. Balikan natin yan. Meron akong napansin. Ewan ko kung napansin nyo to. Hindi nyo ba napapansin na ang tanong ko tinatanong ko yung mga nanonood at yung mga DDS na nakaantabay sa atin, alam mo naman, sikat na sikat. Paborito tayo niyan. Paborito tayo. Eto, ang tanong ko, hindi nyo ba napapansin na halos lahat yung mga nandiyan dyan na sumisigaw na sumasama sa mga rally ng mga politiko, ay mga politiko, Chavit, Aimee, at marami pang iba na mga silent, nagsama-sama, nagtulong-tulong yung mga may issue para suportahan itong pagpapabagsak sa gobyerno. Hindi nyo napansin?
Joint force na sila. Oh, meron pang isyong nangyari. Ay na nangyari na nanghingi ang organizer ng rally na yan sa mga kontraktor, ng sagtag sa 10 milyon na ambag. Grabe. Oh, di ba? Ganong katindi. So, maliwanag mga kababayan ko na kung sakasakali na naagaw nila yung pwesto, tama si Sangkay sa sinasabi niya na lahat yung mga inaakusahan at sinampahan ng kaso, absuelto. Absuelto talaga. Absuelto talaga yan. Malinaw naman sa message pa lang ni Zaldico, 'di ba? Wala daw siyang kinikback, 'di ba? Malinaw yung takbo eh. Itong mga napangalanan ngayon ng mga buhaya, absuelto lahat ng mga yan. Tsaka sabi rin naman ni Harry Roque Oo. Pag si Sara naging presidente absuelto niya. Absuelto yan. Lahat kami, kasama siya doon. Lalakarin daw niya. Lalakarin daw niya. Papayag ba kayo na gano'n ang mangyari sa Pilipinas? Papayag ba kayo na magiging spokesperson na naman si Harry Roque? Eto nga. Gagaguhin na naman tayo. Eto nga. Itong mga DDS, mukhang tolero na. Biruin mo yung tao na magnanakaw, yung tao na tinuturo na mastermind. Abay, gusto na nilang gawing bayani dahil kumakampi na sa kanila at sa grupo ni Duterte. Saka naman nakakitang ganung pag-iisip. Parang may mga problema na ata yan. Ata siguro si Satanas Oo. Kalabanin si PBB, pakampihan nila Kahit mga demonyo yung bumaba, basta kakampi nila, gagawin nilang bayani, hahalikan pa, ganyan po yung, kumbaga ganyan yung kanilang iniisip o pag-iisip. Parang napaka-illogical na nun kasi parang gusto nila mag-fail yung PBBM admin para mapatunayan lang na tama sila. Correct. Parang ganun yung... Hindi po pwede yun. Ano yun? Idadamay nyo yung buong bansa para lang sa paniniwala ninyong baluktot. Alam mo, napapanahon ngayon yung sabi ni Apo Lakay. Alam nyo kung ano yun? Yung sabi ni Apo Lakay? Anong klaseng pag-iisip yan? Ay, ni Marcos. Diba? Kung kailan may presidente na nangangalampag. Actually, hindi lang nangangalampag. Talagang nakaredy na yung kulungan sa kanila. Napanood nyo ba yung damputan? Kagabi nga may mga kinakatok na mga kasama sa listahan sa first batch. First batch pa lang mga maaaresto. 'Di ba? May mga hinahanap na, nagtatago na ngayong iba pero hindi naman makakalusot 'yan pag NBI ang maghanap. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y
puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap